Amen. So, talagang, amen. Pagbilang po ng tatlo, sabay-sabay po natin basahin ang salita ng Panginoon na matatagpuan sa Luke chapter 19, verse 10. 1, 2, 3. For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Maaari na po tayong maupo. Amen. Purihin po ang Panginoon. Amen. Amen. Sa araw nito mga kapatid, no? Ang pagbubulay-bulayan natin, ang mensahe ng Panginoon ay matatagpuan sa Luke chapter 19. Actually, ito ay from chapter 19 verse 1 to 10. Amen. Ito po yung main verse natin. Bago po tayo dumako bago po tayo dumako sa Luke sa mensahe ng Panginoon, muna natin, no, review natin yung chapter 18 ito. Because kung babasahin po natin yung chapter 18, ito po ay itong Luke chapter 19 verse 1 to 10 pala is about Zacchaeus. Kilala po ba natin Zacchaeus? Amen. Familiar po sa Zacchaeus, no? Siya po ay isang mayaman. Siya po ay isang Israelites. Amen. Dito po sa Luke chapter 18 verse 18, ang kwento din po nito ay about sa isang mayaman din. Yung isang mayaman na gusto niya lumapit sa Panginoon. At siya po ay nagtanong sa Panginoon. Sabi niya sa Panginoon kung ano ang dapat niyang gawin upang magmana siya ng buhay ng walang hanggan. Yun yung tinanong niya sa Panginoon. At sinabi sa kanya ng Panginoon, sabi ng Panginoon, alam mo ang utos, alam niya ang utos. Anong sabi ng Panginoon? Huwag mangalunya, huwag pumatay, huwag magnakaw, huwag magbigay ng maling patotoo, igalang ang ama at ina. Amen. Sinabi ng mayaman na yun, sabi niya, ginagawa ko na po lahat ng ito. Talagang talagang sabi niya, nagagawa ko po lahat, hindi po ako nagsisinungaling. Sabi niya, sabi dito kasi, huwag magbigay ng maling patotoo, ibig sabihin, huwag kang magsinungaling. Amen? Huwag kang mangalunya, huwag pumatay. Amen? Pero sabi niya dito, sabi niya, tinupad, mula pagkabata daw, tinupad niya na ang lahat ng ito. Sabi ng Panginoon, kulang pa. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamigay sa mahihirap. Anong sagot ng mayaman? Siya po ay nalungkot. Ang mayaman po ay nalungkot. Dahil siya po ay, sabi po sa talata, he is very rich. Sobrang mayaman po talaga siya. So parang hindi niya kayang iwanan ang kanyang kayamanan. Kaya siya po ay nalungkot, siya po ay umalis. Amen? So sabi po ng Panginoon, sinabi po ng Panginoon sa Luke 18, verse 25, for it is easier, sabi dito, for it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Sinabi po ng Panginoon yun, no, na mahirap sa mayayaman na pumasok sa kaharian ng Panginoon. And nagtanong ang mga tao, no, ano po ang dapat namin gawin? Amen. So dito po talaga mga kapatid, ito po ay related po sa kay Zacchaeus because this is the rich man, pero siya po ay nalungkot. Amen. Ngayon po, dito po tayo, proceed po tayo, tuloy po tayo, no? Ang title po ng salita ng Panginoon. Amen. Naka-on ba ito? Amen, naka-on po. Amen. Amen. Grace that produce transformation. Amen. So, matatagpuan siya sa Luke chapter 19 verse 1 to 10. Amen. Dito po mga kapatid, no, we are talking about Zacchaeus. Amen. Si Zacchaeus po ay isang mayaman. He is a chief tax collector. Siya po ay nagtatrabaho nagtatrabaho sa government ng Rome Empire nung time na yon. Amen. Una, meron tayong apat na pagtatalakayan o apat na pagbubulay-bulayan sa araw ito. Una, part 1 po ay encounter
Coach? Napipindot po ata, Coach. Yan, amen. Amen. Una po, encounter with Jesus. Amen. Ito po yung, yung time na yon, nagkaroon siya ng encounter sa Panginoon. Sabi dito sa verse 1 to 4, sabi dito, Luke chapter 19 verse 1 to 4, Then Jesus entered and passed through Jericho. Now behold, there was a man named Zacchaeus, who was a chief tax collector, and he was rich. And he sought to see who Jesus was, but could not because of the crowd, for he was a short stature. So he ran ahead and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was going to pass that way. So sabi dito, talagang mayaman po si Zacchaeus. Kada pindot mo ko na umaano po siya. Opo, gumagalaw. Amen. Mayaman po talaga si Zacchaeus. Amen. So sabi dito, no, siya po ay maliit. Ibig sabihin, pandak po siya. Siguro kasing height po siya. Amen. Hindi ko alam, no? Sabi dito, short stature. Ibig sabihin, maliit siya. Amen. So, talagang umakyat siya sa puno ng sycamore para makita ang Panginoon. Amen. Ngayon po, una po, sabi dito, no? Part 1, encounter with Jesus. So, meron tayong 4 ulit na tatalakayin. Sabi dito, his position ni Zacchaeus. B, his prosperity. C, his pursuit, and D, yung mga obstacles. Amen. Una, sabi dito, encounter with Jesus, his position. Ano ba yung position ni Zacchaeus? Sabi dito, chief tax collector si Zacchaeus. A chief tax collector was in charge of other collectors in a region. Ibig sabihin, no, siya po ay nagsusupervise ng mga tao na naniningil sa bawat region. Ang ibig sabihin po ng region, for example, ako po ay Bisaya, ako po ay Ilonggo, taga Roas ako. Amen. So, ang Region 6 po, yung ibig sabihin nun, Region 6. Ang Region 6 is Iloilo, Negros, Capiz, Aklan, Guimaras. Ito po yung Region 6. So, si Zacchaeus po, hinahandle niya po yung buong region na yon. Amen. Sa bawat tao nun, bawat mayor nun, siya po ang nangongolekta ng hindi ko alam kung anong kinokolekta niya. Amen. Buwis. Amen. Pero dito pag-uusapan natin, no, yung chief tax. Example lang po yun. Amen. Then next po, sabi dito, tax collector were seen as, ano bang tingin sa kanila ng mga Israelites nung time na yon? Lalo na kay Zacchaeus. Anong tingin kay Zacchaeus nung time na yun ng mga Israelites? Sabi dito, ang tingin sa kanya is collaborators with the Rome occupiers. Kasi ang Rome ay hindi naman Israelites. Amen? So, siya po ay nagtatrabaho para sa Rome Empire nung time na yon. Nangongolekta siya ng buwis para sa Rome Empire. Sabi dito, siya po ay dishonest, o yung mga tax collector is dishonest, often charging more than required. So, mas naniningil sila ng sobra pa sa dapat nilang singilin. Ina-allowed, nung time na yun, ina-allowed ng Roman na kung maningil ka, for example, 50 lang dapat mong singilin, maniningil siya ng 200, ina-allow ng Roman Empire. At ang sobra na yon sa kanya mapupunta. Kaya yumayaman yung tax collector nung time na yon. Kaya galit din sila sa isip ng mga Israelites, dishonest yung mga tax collector. Tapos social and religious outcast, ibig sabihin out of place yung mga tax collector. Kaya nung time na yon, hindi siya, kahit maliit siya, hindi siya siguro hinahayaan makadaan sa mga tao, no? Kasi sabi on the crowd, no? Ayaw nilang padaanin siya, or naghanap siya ng paraan, umakyat sa puno ng sycamore. Amen? Pangalawa, ito po yung unang encounter niya sa Panginoon. Amen? Nawala po. Amen? Pangalawa po, amen? So, nung panahon na yon, yung tax collector, mga kapatid, no, they are working for Roman Empire. Amen? They were known, kilala sila, sa A muna tayo, no? Kilala sila bilang corrupt. Katulad sa Pilipinas, mga kapatid, no?
Grabe yung corruption, no? Eh dito parang yung tax collector, parang mga contractor sila. Yan, parang mga congressman. Amen. Yung dito, tax yung yung kinokolekta doon po sa atin, maleta yung kinokolekta, hindi hindi tax, maleta. Amen. Talagang no? Talagang grabe yung corruption sa atin, no? Tingin ko mali yung trabahong natin dapat contractor. Amen. Pero joke aside, no? Amen. Sabi po. Sabi tayo. Amen. Next po. Amen. Sabi dito, his prosperity. Ano ba yung meron si Zacchaeus? Si Zacchaeus ay mayaman, sabi dito, no? Alam nyo ba sa Luke, marami pong warning si Luke about sa mga mayayaman. Una na lang, dun sa kay Lazaro and the rich man. Alam po natin yung story nito, no? Amen? Tapos pangalawa po, ito po yung sa Luke 12, Luke 16, Luke 18, marami pong warning. Ito pong isang example po, sa C. Amen? Luke 16:13. You cannot serve God and money. Amen? For example, nangurap ka, tapos i-deny mo, nagsinungaling ka na. Amen? Tapos, sisiraan mo pa yung ibang tao para malinis ang iyong pangalan. Yun po yung tendency. Amen? Tendency ng corruption, gagawa ka ng kasalanan. Kung nasa government ka, ganun po yung mangyayari. Amen? You cannot serve God and money kasi bakit? Masasagasaan mo ang iyong pananampalataya kung ikaw ay isang Kristiyano. Tapos, magsaserve ka sa government, napakahirap po. Amen? Tapos, isang example kanina sa Luke 18:25, nasabi ang kamelyo po ay mas madaling pumasok o dumaan sa butas ng karayomang isang kamelyo kaysa sa mayaman na pumasok sa kaharian ng Panginoon. Amen? Ito po yung mga warning. Amen? O ito po, for it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Amen. So tuloy po natin. Ito po yung example, no, kung ano pong posisyon, ano pong prosperity o ano meron gaano kayaman si Zacchaeus. Ibig sabihin talagang yumayaman siya bilang tax collector kasi pag naniningil sila, usually sobra yung sinisingil nila. Amen. See, his pursuit, nung time yon, nung encounter niya sa Panginoong Hesus, siya po ay isang makasalanan una. Amen? And, ngayon po, ano yung pursuit niya? He was seeking to, nababasa mo ba natin? Amen. Praise God po. Amen. He was seeking to see who Jesus was. Akala ko maliit eh. Amen. So, gusto niya makita kung sino ang Panginoong Hesus. Amen. Nung time na yon. Kaya, maliit siya eh. Ngayon gusto niya makita ang Panginoong Hesus, parang ako na-experience ko nung nasa worldly pa ako, nanonood ako ng concert, maliit ako, pag yung nasa harapan ko matatangkad, useless na, hindi ko na makikita yung nasa harap, kung may dance contest, may nagsumasayaw, hindi ko makikita. Amen. Ang gagawin ko, maghanap ako ng upuan, tutungtong ako, or may mga batong pwedeng tungtungan para makita ko kasi maliit nga. Amen. So he was seeking to see who is Jesus. Pero hindi niya makita dahil sa crowd, saka dahil siya po ay maliit. Amen? Next po, D. Ano ba yung obstacle nung time na yon sa encounter niya sa Panginoon? The obstacle was the crowd. Amen? And the short stature. Yun po yung obstacle, yung crowd. Amen? Talagang nung time na yun, napakaliit niya, hindi siya magkaroon ng chance para hindi nga siya makadaan. Hindi rin siya kahit tumalon siya siguro, ilang taon lang, pagod na siya. So, napakahirap po. Pero, gusto niya makita ang Panginoon nung time na yun. Then, proceed po tayo mga kapatid sa part 2. Amen. Sabi po dito, part 2. Amen. Una po,
yung encounter po ni Zacchaeus sa Panginoon. Ngayon po, a Savior who seek. Amen? Sabi po dito, Amen. Luke 19 verse 5. And when Jesus came to the place, he looked up and saw him and said to him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must stay at your house. So talagang nakita siya ng Panginoon. Sa dami ng tao, nakita siya ng Panginoon. Amen. Sa dami ng tao, siya yung nakita ng Panginoon at sabi ng Panginoon, bumaba ka at I must stay at your house. Kailangan kong pumaroon sa iyong tahanan. Amen. Napakaganda po. Notice po natin mga kapatid, sino po yung unang nagsalita? Si Zacchaeus po ba or ang Panginoong Hesus? Amen, ang Panginoong Hesus. Kanina po, doon sa chapter 18, verse 18, sino po yung unang nagsalita? Yung nalungkot ba na mayaman o ang Panginoong Hesus? Hindi, ang mayaman, sabi niya, lumapit siya sa Panginoong Hesus at nagtanong siya. Amen. Dito po, ang Panginoon po yung unang tumawag kay Zacchaeus. Jesus called Zacchaeus by name nung time na ito mga kapatid. Amen. Alam niyo po ba mga kapatid, kaya po tayo nandirito, we are called by name. Everyone was called by name. Kung ikaw po ay ngayon ay nasa music, kung ikaw ngayon ay nasa tambourine, kung ikaw po ngayon ay nasa worship leading, you are called by name. Amen? Ngayon, kung tayo po ay umaatin dito, bago tayo or kakadalo lang natin or matagal na tayo dumadalo, we are here kasi tinawag tayo ng Panginoon. Hindi po aksidente na tayo po ay nandirito. Because Jesus is seeking for us. Hindi po tayo yung lumapit sa Panginoong Hesus. Siya po ang unang tumawag sa atin. Ano po sabi sa John 15:16? Memory verse? For you did not choose me. I choose you, sabi ng Panginoon. Ang Panginoon po nagsabi nun. Amen? Lahat po tayo ay pinili ng Panginoon. Wala pong exempted. Yung tinawag po, mga kapatid, no? Ng Panginoon na nandirito ngayon. Kasi pag tayo po minsan, pag kinausap tayo ng Panginoon, Kuya, may nag-invite sa atin, no? May nagte-text sa atin, may nag-chat sa atin na ate, na kuya, na bukas po ay Friday, dalo po tayo. Amen? May nag-chat po sa atin. Amen? Ang Kuya Francis po, ito po ay ginagamit ng Panginoon upang tayo po ay invite. Minsan po tayo po ay nag-iisip na, kung tayo po ay nanglalambot sa Panginoon, nag-iisip tayo na parang ayaw natin umattend. Merong nag-oo na tayo tapos kinabukasan ayaw na natin. Canceled na yung pagpunta natin. Ganon. Bakit? Meron tayong ganito. Alam niyo sa kayo, sabi, mamaya po sa part 3, malaman natin kung anong sagot ni Zacchaeus. Amen? Talagang nung time na tayo po ay in-invite ng kuya, dapat tayo po ay agad-agad nasasagot, mga kapatid. Because hindi po ang kuya ang nag-invite sa atin, hindi po ang pastor ang nag-invite sa atin, hindi po ang ate ang nag-invite sa atin, kundi ang Panginoong Hesus po ang nag-invite sa atin upang tayo po ay makapakinig ng salita ng Panginoon. Amen? Hindi natin i-prioritize yung mga worldly things para makapakinig tayo ng salita ng Panginoon. There's a time talaga na yung kaaway gagawa ng paraan para po tayo ay malihis, para po tayo ay hindi umattend, para po tayo ay manghina, para po tayo ay hindi makinig ng kanyang salita. Amen? Ganun po yung kaaway. Ngayon, sabi ng Panginoon dito, no, make haste. Magmadali ka, sabi ng Panginoon. And come down. For today, I must stay at your home. Hindi po aksidente na tayo po yan dito, mga kapatid. Amen? Pangatlo po, sabi po dito sa pangatlo. Amen? Pangatlo po. Amen? 4 lang po yung natin, no? 4 lang po yung mensahe na Panginoon sa kalagitnaan na tayo. Amen? The response of faith. Ano po ba yung response of faith ni Zacchaeus noong time na yon? 1 Peter 1:9. 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 1
Ups. Natabunan. Amen. Sorry po, no. Medyo out of place yung ano. The response of faith. Luke 19 verse 6 to 8. Sabi dito mga kapatid, no. So he made haste and came down and received him joyfully. But when they saw it, they all complained, saying, He has gone to be a guest with a man who is a sinner. Pangalawa po, sa 8 po, sabi, Then Zacchaeus stood and said to the Lord, Look, Lord, I gave half of my goods to the poor, and if I have taken anything from anyone and false accusation, I restore fourfold. Amen? So, sa part 3, no, mayroon din po tayong pagtatalakayan. Pagbubulay-bulay sa tatlo ba? Amen, tatlo nga. Amen. Sabi dito, kita po natin. Amen. The response of faith. Talagang, kung babasahin natin yung 6 to 8, no, ang ganda po ng response ni Zacchaeus. Amen. Talagang nagmadali siya at bumaba. Amen. Dito sa una po, immediate obedience nung time na yon. Si Zacchaeus po, may talagang sumunod agad siya sa Panginoon. Sabi dito, sa Luke 19 verse 6a, sabi dito, so he made haste and came down. Talagang nagmadali siya. Haste, ibig sabihin, nagmadali. At bumaba agad siya. Hindi na siya nagdalawang isip, mga kapatid. Sabi ng Pastor Oliver, nandito na ako sa baba. So anong gagawin mo? Dapat bababa ka na agad. Amen. Tapos, kung sinundo ka na, papunta na yung sundo mo, nagdalawang isip ka, canceled na yung punta mo, ito po ay hindi po obedience. Amen? Nangyayari po ito sa atin pag tayo po ay napanghihinaan or maybe pagod, ganun, depende po sa sitwasyon. Pero, sabi dito, dapat may immediate obedience tayo. Yung response po ni Zacchaeus is talagang oo agad. Bumaba agad siya. Pangalawa po, accept with joy. Talagang masaya si Zacchaeus na tanggapin ang Panginoon. Sabi dito, Luke 19 verse 6b. Amen. Isang verse lang po ito, no? A and B. Sabi dito, and receive him joyfully. So talagang tinanggap ni Zacchaeus ng may kagalakan ang Panginoon nung time na yon. Amen? Dapat ganun din tayo, mga kapatid. Pag nag-chat ang ating pastor, ang kuya nag-invite, ang ating nag-invite, dapat masaya tayo because he is reminding us that Jesus have called us. Amen? Doon po sa mga nag-aaral ng NBS, ng discipleship, sa leadership, anong tawag po? Biblical leadership. Amen. Amen. You are called to be a disciple. Para mag-aral ng discipleship, para mag-aral ng leadership. Amen. Praise God, no? Ituloy natin yan. Talaga yung sagot talaga natin dapat, yes. Hindi po dapat tayo nagdadalawang isip talagang, oo, mag-aaral ako. Ganun po. So doon pa sa hindi pa nakapag-aral, let us think, mga kapatid, no, kung ano ba yung purpose, bakit tayo nandito. Mali ba yung mag-aral tayo ng salita ng Panginoon? Or mas maganda ba na doon tayo sa bahay, manood tayo ng YouTube, manood tayo sa Facebook, manood tayo ng maggala tayo sa Ramania, sa Amen. Amen sa Jubas. Amen. Talagang ano po ba yung mas maganda para sa atin? Amen. Minsan parang yung mga tao nagsasabi na nung nandun pa ako sa accommodation, sabi pag pray mo lang kami, sige, ikaw na lang umattend. Amen. So talagang ganun po yung response. Amen. Ngayon po, ano po ba yung response natin? Kung babasahin mo muna natin, no, mga kapatid, no, balik tayo sa verse 7. Amen, sa 7, coach. Isa pa, coach. Isa pa po. Amen, yun po. Amen, sa verse 7. But when they saw it, they all complained, saying, He has gone to be a guest with a man who is a sinner. Alam niyo po ba,
may ganun po tayong ugali. Amen? We are complaining. Pag tayo po ay madalas po no, may nakita tayong ako nga sa worldly lang no, nagkaroon kami magkakapatid, nagkaroon na kami ng lupa, ng bahay. Ngayon, relatives na lang namin no, sinisiraan pa kami. Pero nung hindi pa kami ganun kayaman, hindi naman mayaman, may kaya. Hindi mayaman, no, may kaya. May nakapagpatayo ng bahay, nakaroon ng mga gamit, ng motor, ng tricycle, hindi close kami. Close kami kasi relatives namin pinsan ng mama ko, second cousin ko yung mga anak nila. Tapos talagang napakabuti po, no. Ngayon parang bakit kaya ganun yung nangyayari, no? May mga inggit na sa atin. Kahit naman tayo mga kapatid Amen. Pag tayo po ay nalingit lang or nakakita tayo, hindi natin naalala ang Panginoon, then praise God no kung tayo po ay may conviction. Amen. Alam niyo kung may conviction sa atin, meaning the Lord is speaking. The Lord is with us. Amen. Kinakausap tayo ng Panginoon na mali po yung ating ginagawa. Ganon din tayo. Kahit ako po nakaranas ng ganyan, minsan nagagalit tayo sa trabaho natin, meron tayong sa boss natin. Amen. Pero dapat hindi tayo nakikipagsagutan na lang. Ganon po dapat. Amen. Let us be silent. Hayaan na lang natin. Kami, grabe yung boss namin ng Kuya Ricky. So, talagang paggalit, galit talaga yun. Sisigaw, yung mga salitang hindi mo gusto marinig, maririnig mo talaga. Ganun po talaga. Kami ng Kuya Jericho, amen. Kami po, 3 po kami nandito ngayon. Amen. Wala pa ang Kuya Michael. Amen. Praise God po dahil dumadalo na ang Kuya Michael, no? Pero minsan duty po, ganun. Kasi magkakasama kami. So may naka-duty po talaga sa amin. Talagang ganun po yung boss namin. Talagang maririnig mo. Talagang maririndi ka minsan. Makakapag-isip ka rin ng masama minsan. Ganun. Ganun po tayo. Kasi nasa flesh tayo Pero pakinggan natin yung salita ng Panginoon. Pakinggan natin yung conviction ng Holy Spirit. Amen? Tapos dapat yung mga salita natin, kung ano tayo dati, dapat yung naririnig sa atin, hindi na yung pagmumura o hindi na yung mga, hindi na tayo madakdak. Dapat yung praise God, yung salita ng Panginoon. Yung advice natin bilang Kristiyano, dapat pag nag-advise tayo, hindi na yung advice na worldly. Amen? Dapat yung advice natin, about nakasulat sa salita ng Panginoon, nakasulat biblical. Kasi kung advice natin biblical, hindi po ito magiging mali. Amen? Ngayon talagang dito nag-complain sila. Nag-complain sila kasi si Zacchaeus is a tax collector nga. Nakikita nila, iniisip nila si Zacchaeus is sinner, mas makasalanan si Zacchaeus kaysa sa kanila kasi sila Israelita Israelita din si Zacchaeus pero siya po ay nagtatrabaho sa government ng Roman Empire. So parang feeling nila, mas mabait naman ako kaysa sa Zacchaeus. Pero ba't gusto niyang pumaroon sa bahay ng Zacchaeus? Ganun po yung ugali nila. They are complaining. Meron pong inggit, meron pong jealousy nung time na yon. Amen? Kasi nga, sabi nila, he has gone to be a guest with a man who is a sinner. Pero ang katotohanan, lahat po tayo mga kapatid ay makasalanan. Amen? Walang perpekto. Ganun po tayo pag nag-isip tayo, piling natin minsan talagang mas ahead tayo sa iba, pero lahat po tayo dito ay makasalanan. Amen? Ang maganda nun po, kung tayo po ay may obedience, may pagsunod sa Panginoon. Kung naka-encounter, bawat isa sa atin mga kapatid, I believe, kaya tayo nandito, we have encountered Jesus. Amen? Kung naka-encounter tayo sa Panginoon, mga kapatid, dapat meron tayong obedience. Meron tayong joy, acceptance. Dapat tinatanggap natin yung kanyang mga utos. Amen?
Next po, pangatlo, amen? Pangatlo po, sabi po dito, observable repentance. Amen. Sabi sa Luke chapter 19 verse 8b, if I have taken anything from anyone by false accusation, I have restored fourfold. Amen. Dito po, no, kasi siya po ay mayaman, ngayon po, marami po siyang, alam niya na marami siyang niloko. Marami siyang siningil na kung maalala niya o kung meron man siyang nilokong tao, sabi niya, ibibigay niya ito times 4. Amen? Ibabalik niya. Sabi ni Zacchaeus. Ngayon, spiritually, isipin natin kung ano yung ano nito sa atin. Dito po, nagrepent si Zacchaeus na siya po ay isang makasalanan. Na siya po ay nanloko ng tao. Amen? Tayo po, dapat meron tayong ganito, no? Meron tayong immediate obedience. Ang pagtanggap sa Panginoon, sa kanyang mga utos na may kagalakan. Amen? Tapos, kung tayo po nagkasala, mga kapatid, dapat merong repentance. Amen? Praise God, no? Dahil kaya nga dito sa gawain natin, first, una-una sa lahat talagang may repentance dapat tayo sa Panginoon. Kaya meron tayong cleansing. Amen? Sa opening talagang, meron tayong ganun. Dahil dapat tayo po ay makikinig ng kanyang salita. Tayo po ay magpupuri. Amen? Dapat, pag nagpuri tayo, meron tayong kagalakan. Amen? Dapat talagang pag nag-praise tayo, praise God dahil nakikita ko talaga na talagang nag-praise yung mga kapatid. Amen. Dati nga po talagang nung nandito pa sila Pastor Daniel, masikip po dito mga kapatid. Ano po dito talaga, napakadaming tao. Talagang hindi ko alam ba't nagkasya nung time na yon. Ngayon po, pag mayroon tayong 30 peoples dito, talagang parang sikip na, no? Pero nung panahon na yun, talaga ang dami, pero nakapagpuri pa rin sa Panginoon nung time na yun. Amen. Talagang sino po yung mga nakaabot dito ng mga kala Pastor Daniel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mga 10 po. Amen. Talagang napakaganda po ng papurihan ang Panginoon na may kagalakan. Amen? Amen. Pang-apat po, last po. Alam niyo po ba yung response ni Amen po. Sakto po, pang-apat na po tayo. Amen. Timing yung time natin. Amen. Pang-apat na, proceed po tayo sa pang-apat. Amen. Part 4 po, salvation has come. Talagang nung time na yun, there was a salvation para sa buhay ni Zacchaeus. Hindi lang po kay Zacchaeus. Amen. Sabi doon, di ba, kailangan kong pumaroon sa iyong tahanan, to your house, sabi ng Panginoong Hesus kay Zacchaeus. Amen. Sabi dito, and Jesus said to him, today salvation has come to this house. Because he is also a son of Abraham, sabi dito. Pero to this house, nung na-encounter niya ang Panginoong Hesus, anong ginawa ni Zacchaeus? Anong ginawa ni Zacchaeus? May response siya. Anong response ni Zacchaeus? Obedience. Anong ginawa ni Zacchaeus? Acceptance. Na may kagalakan, he received Jesus Christ as his Lord and Savior, mga kapatid, nung time na yon. Anong ginawa niya pangatlo? Repentance. Talagang siya, aminado siya na siya po ay isang makasalanan. Sino po ba tayo doon? Tayo po ba yung mga tao na isip natin mas ahead tayo sa iba? Na mas mabait tayo sa iba? Na mas sinner sila? Na mas makasalanan sila? Ganun po ba tayo mag-isip? Dapat hindi po tayo ganun mag-isip, mga kapatid. Dapat nga ini-invite natin sila. Kung tayo po ay kung tayo po ay naka-encounter na sa Panginoong Hesus, kung tayo po ay naka-accept na sa Panginoong Hesus bilang our Lord and our Savior, dapat tayo po ay nag-i-invite. Amen?
Hindi lang po sa, alam niyo ba, bilang asawa, bilang husband, bilang wife, obligasyon po natin kung hindi po believer ang ating asawa, obligasyon po natin ito mga kapatid. Na sabihin ang good, ang magandang balita. Ano ba yung magandang balita? Ang salvation has come sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Dapat tayo tayo yung gamitin upang mai-share sa kanila ang salita ng Panginoon. Kasi sabi dito hindi lang, alam niyo ba, hindi lang tayo nakasulat, no? Pati ang household natin ay maaring maligtas kung, amen, kung tayo po ay gagawa, lalakad, may gagawin po tayo. Meron po tayong apat ba? Tatlo pala, amen, binawasan. Tatlong pagtatalakayan, saglit lang po ito. We have 5 minutes, amen. Sabi po dito, salvation has come. Una, salvation is personal and present. Amen? Bawat isa sa atin, dapat tayo po ang tatanggap sa Panginoong Hesus bilang tagapagligtas. Hindi pa pwede na tayo po, ang asawa natin is unbeliever, hindi pa po nakatanggap, tayo po ang tatanggap para sa kanila. Hindi po pwedeng ganon. Sa magulang natin, dapat sila rin po, personal po ang pagtanggap sa Panginoong Hesus. Kaya dapat abutin natin ang ating magulang, ang ating kapatid, ang ating asawa, ang ating anak. Huwag tayong mahiya, no? Siguro meron ditong talagang mahirap abutin ng kanilang asawa kasi siguro merong hiwalay na, merong mahigpit, medyo ma-pride ang asawa, mas mataas pa sa atin yung asawa natin. Meron pong gano'n, merong asawang babae, asawang laki. Both po, no, hindi po tayo sa isang side lang, no, mga kapatid, no. Pati mga anak natin, dapat tayo po, kung mayroon na tayong anak, dapat abutin natin yung mga anak natin. Mga relatives natin, mga pinsan, dapat try natin abutin. Because the salvation is personal. Ang salvation po ay personal. Ang pagtanggap po sa Panginoong Hesus ay is personal. At hindi po bukas na lang, sa susunod na lang na araw, kundi ngayon. Kung ngayon ka pinatanggap ng Panginoon, ngayon ka dapat tatanggap. Kung ngayon ka tinawag ng Panginoon, dapat tanggapin natin ng Panginoon na may kagalakan. Amen? Next po, pangalawa po, no one is beyond saving. Amen? Si Zacchaeus nga ay makasalanan, sabi nga natin . Sino pa yung makasalanan? Si Paul. Si Saul ba yung niya, dating pangalan niya? Amen, Saul. Amen? Si Peter. Di ba? Si Saul po ay mamamatay tao. Christian nagpe-persecute siya ng mga Christian nung time na hindi pa siya Christian. Pero tinawag din siya. Siya rin, ang Panginoon din ang unang tumawag kay Saul. Unang tumawag kay Saul ang Panginoon. And he became blind. Nabulag siya. And he realized that Jesus is the true God. That Jesus is alive. Kahit patay na ang Panginoon yun, siya ay muling nabuhay. Amen? Next po, sabi po dito, no one is beyond saving. Kahit sino po ay pwede pong mailigtas kung tayo po ay tinawag ng Panginoon. Amen? Kasi kung hindi po tinawag ang ating, for example, sa mga evangelist po, pag hindi po tinawag ang ating hinahayuan, talaga makakarinig ka ng philosophy na salita. Ganun po yung nangyayari. Pero ang Panginoon po ang tumawag sa atin, ang Panginoon po ang tumawag sa hinayuan natin, meron po talagang salvation. Amen? Pangatlo po, true salvation produce changes. Amen. Ito po yung yung katotohanan, no, kung tayo po ay nakatanggap na sa Panginoong Hesus. Ang totoong salvation po dapat nakikitaan sa atin. Amen? Dapat may pagbabago. Kung dati po tayo dati po, kung puro mura, kung sugal, kung tayo po ay palaging, alam nyo, hindi lang po dapat na pag nakikita tayo ng tao na may pagbabago, kahit po nasa bahay tayo, dapat meron po tayong pagbabago. Kung dati po hindi po tayo nag-pray, kung dati po hindi po tayo nagbabasa ng kanyang salita, dapat nagbabasa na po tayo ng kanyang salita.
Importante po ito mga kapatid. Pag-pray po, importante din po ito because ito po yung start ng personal relationship natin sa Panginoon. Amen? Dito po nag-start yun. Yung pagbabasa natin, dito po natin makikilala ang Panginoon sa pagbabasa ng kanyang salita. Kung hindi po tayo nagbabasa, madali po tayong akayin ng kaaway. Pag may nag-share sa atin na ibang salita, ibang doctrine, madali tayong maaakay. Pag nakinig tayo sa ibang mensahe, madali tayong maakay kasi hindi natin alam ang salita. Pero kung tayo po ay nagbabasa, alam natin salita, malalaman natin kung tama ba ang sinasabi ng taong yan. Kung ang salita ng taong yan is galing ba sa Bible. Kasi marami na pong false teaching mga kapatid, no? Kailangan natin be careful. True salvation produce changes. Dapat may changes po sa atin sa bawat isa mga kapatid. Kung na-encounter natin ang Panginoong Hesus, kung na-receive natin, in-accept natin ang Panginoong Hesus bilang our Lord and our Savior, dapat makikitaan. Kung totoong save tayo, kung totoong tumanggap tayo sa Panginoong Hesus, dapat meron pong pag-grow. Kung dati po, nakikinig lang tayo, katulad ko po, dati po nakikinig lang ako. Ganun po yung ano ko eh. Bago ako naging pastor, talagang todo deny po ako. Hindi po ako hindi kay Pastor Alfred, Pastor Oliver, Pastor Kim. Kinakausap po ako lagi niyan. Na ngayon, lagi po kami nag-stay dito. May nag-uusap about Bible. Minsan may mga joke na pinag-uusapan pero kadalasan talaga more on biblical yung pinag-uusapan.